And hello guys, and good morning. Mini vlog lang po tayo ngayon mga kapatid. And ito na nga guys, sasagutin natin tong supporters ni Vice President Sara Duterte dito na nagsabing one-sided daw ako. Ito sabi niya, alam mo sir, mali ka sa pagdadaldal mo dyan. So mali daw ako mga kapatid, sa mga sinasabi ko laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag kang one-sided. Paano kaya ako naging one-sided dito mga kapatid? Halata ka na may dilaw din sa mukha mo. So, para bang pinaparatangan nila ako dito mga kababayan na dilawan ako. Ganun yung pagkakaintindi ko dito eh. So, ngayon ganito lang kasimple yan, kaibigan, kung nanonood ka. Hindi ako one-sided. Kanya nga lang, siguro, alam ko naman na wala kayong utak. Kaya nga kayo nandyan sa panig ng mga pro-China nating kababayan dahil wala kayong utak, mga duwag kayo. Klarong-klaro naman kasi kapatid, buti pa si Kibuloy, nakagawa siya ng video niya, showing na sinusuportahan niya itong si Kibuloy, na kung saan convicted sa Amerika sa kasong rape ba, kasong sexual abuse, human trafficking, At ngayon iniimbestigahan na rin dito sa Pilipinas dahil nga dyan sa sexual abuse niya at human trafficking na kaso mga kapatid. So tama ba ang ginawa ng ating Vice Presidente na mas inuna pa niya yung pagsuporta niya kay Kibuloy kumpara doon sa West Philippine Sea? Si Kibuloy immoral, kasi may kaso na yan eh. Diba? Wanted na nga sa US yun eh. Pilit nyo kasing pinagtatakpan yung katotohanan na wanted si Kibuloy sa Amerika. Hindi naman sa akin ang galing yung akusasyon na yan. Kundi, meron talaga. Nakapost yan sa Amerika. Wanted sa FBI. Sa mga kasong human trafficking at tawag nito, sexual abuse. Ngayon, dito sa Pilipinas, iniimbestigahan na rin siya. Diba? Iniimbestigahan na rin siya dahil nakitaan ng ebidensya na meron nga siyang paglabag sa batas, especially dito sa sexual abuse. Biruin mo mga bata. Ano yan? Pabor kayo sa ginagawa ni Kibuloy na nang-aabuso ng mga bata? Diba? Tapos yung human trafficking. Pabor kayo dyan? Yan ba ibig nyo sabihin? Hindi ako one-sided. Nandyan yung katotohanan. Huwag niyong sabihin, dilawan din yung Amerika dahil kinasuhan nila si Kibuloy ng mga ganyan. Diba? Ikaw, simple lang yan kapatid. Kung nasa katinuan ka pa at hindi ka palulong sa droga na galing sa China, mag-isip ka na lang. Tama ba itong pinagagawa namin? Tama ba itong pagsuporta namin kay Kibuloy? Diba? Sasabihin mo may in charge dyan kaya hindi pwedeng sisihin si Bibi Sara. Oo, may Commander-in-Chief tayo, si BBM. Pero bilang Vice Presidente, 'di ba? At may interest naman siya, 'di ba, na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, Pakitaan niya ng inisyatibo, yung pagtatanggol diyan sa West Philippine Sea. Hindi porket may presidente na hindi na siya mangingialam. Diba? Dapat ipakita niya na yung pagiging makabayan niya, hindi yung pagiging bias niya pagdating sa mga ganyang issue. Diba? Si Kibuloy, pinansin niya na kung saan immoral. Diba? Tapos itong issue sa West Philippine Sea na para sa bansa niya, hindi niya pinapansin. Anong ibig sabihin niyan dito? Paano na pag siya naging presidente, ibig sabihin wala siyang pakialam kahit ubusin niya ng China yung mga teritoryo ng Pilipinas. Kung ganyang usapan, hindi niya deserve maging presidente sa 2028. Dyan pa nga lang sa issue ng West Philippine Sea, wala na siyang magawa eh. Mas inuna pa yung suportahan si Kibuloy kumpara dito sa ipagtanggol yung soberanya at karapatan ng kanyang bansa laban sa China. Shoutout pala kay Sir Christian, Ganda ng tasa ni Sir Christian. Bumili ako sa Lazada eh. Ganon lang kasimple yun.
Kung totoong mahal ni Vice President Sara Duterte ang Pilipinas, mangialam siya sa issue ng West Philippine Sea. Huwag siyang manahimik na lang ng basta-basta dyan. Ipakita niya sa taong bayan na meron siyang pake dito sa mga teritoryo ng Pilipinas, teritoryo ng kanyang bansa na inaagaw ng China. No? Kung ganyan lang din naman ipapakita ang performance ni BP Sara, parang sinabi niyang ayaw yung manalo sa 2028. Tandaan nyo mga kapatid, no? Nakasalalay po sa kamay ng taong bayan yung desisyon kung sino ang iboboto nilang leader dyan. Ikaw ba, karapat-dapat ba maging leader yung ganyang ginagawa ng ating Vice Presidente? Na walang pakialam sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Pangalawa, reservist si Vice President Sara. No? I think kernel yata yung posisyon niya. Na baka hindi kayo aware. Dahil bobo kayo, hindi nyo alam, no, kung ano yung posisyon ni BP Sara sa pagiging reservist. Ganun lang kasimple yun. Ano ba ang unang mandato, no, bilang isang sundalo ng Pilipinas? Di ba yung ipagtanggol mo ang iyong bansa? O ano ginagawa ni BP Sara? No. Tama ba yung ginagawa niyang pananahimik dyan? Reservist siya, may posisyon, di ba? Tama ba yung ginagawa niya na nananahimik lang siya sa issue ng West Philippine Sea? Nag-isip ka kapatid. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako i-bash. Tingnan mo muna yung ginagawa ng Vice Presidente, kung tama pa ba. Mas inuna niya yung pagsuporta kay Kibuloy na kung saan nakakasira ng imahe niya kumpara dito sa ipagtanggol yung West Philippine Sea na nakakaganda ng kanyang political career. Pag-isipan mo yan. Diba? Hanggang dito na lang mga kapatid. Adios.